Damn it! Iritadong sambit ni Ansel habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling kotse sa maputik at bako-bakong kalsada. Kasalukuyan ngayong nasa La Isla Guardia ang lalaki, kung saan labag sa loob nitong puntahan ang malawak na rancho ng kanilang pamilya. Kung di lang para sa pagiging CEO, di talaga ako pupunta sa gantong lugar. Wala man lang kahit na anong maganda sa islang to. Sobrang boring. Naturing ang isla pero wala man lang akong makitang kahit na isang magandang babae na nakatupis. Ay! Damn! What was that? Bigla namang napahinto si Ansel sa pagmamaneho nang biglang may sumulpot na isang babae sa harapan ng kotse niya. Hoy, ikaw! Loko-loko kang walang hiya ka? Lumabas ka riyan sa kotse mo! Ipapabarangay kita! Ay hindi, ipapapulis pala kita! Singhal ng babae na may pahid ng putik ang muka at buong kasuotan nito na parabang magsasaka ito. Ang dalagang kamuntikan ng masagasaan ni Ansel ay nagngangalang Nessa. Kilala ang dalaga sa Isla La Guardia bilang ang pinakamagandang babae na nakatira roon. Hoy! Kung sino ka mang kumag ka? Luwas ka riyan! Ngayon na! Harapin mo ako para mag-usap tayo ng matino. Hindi ko nalang pwedeng basta palagpasin ang ginawa mo, no? Hindi naman masyadong narinig ni Ansel ang tinig ng babae sa labas ng kotse niya dahil sa sobrang tinted ng windshield. What is this island girl talking about? Is she really angry at me? Hindi ko naman naituloy ang pagbangga sa kanya. Siya nga itong bigla na lang sumulpot sa harapan ng kotse ko. Hindi ko nakasalanan kung paharang-harang siya sa daraanan. Modus ata itong ginagawa niya eh. Ikaw, ano ka ba ha? Buwisit ka? Hindi mo ba ako naririnig? Ano? Hindi ka pa talaga lalabas dyan sa kotse mo ha? Sige, sinusubukan mo ako? Humanda ka sa akin ngayon. Sa pagkakataong iyon, iritable namang nagtungo ang dalaga sa gilid ng kotse ni Ansel at walang ano-ano ay sinipa ng malakas ang side mirror at bumper ng kotse nito. Yan ang dapat sa'yo! Siraulo ka! Sabi ng babae, sabay takbo ng mabilis, palayo sa kotse ng binata. What the? Iyan na lamang ang naibulalas ni Ansel nang mag-alarm ng malakas ang kanyang sakyan. Nang makalabas ito, kagad na bumulaga sa kanya ang bali na kanang side mirror niya. Damn! My baby Angela! What the hell just happened to you? Halos umusok ang ilong ni Ansel nang makita ang kinahihinatnan ng kotse niya na pinangalanan niyang Angela. Teka, ang babaeng yun. Siguradong siya ang gumawa nito sa baby Angela ko. Nasaan na kaya yung island girl na yun? Sa tingin ba niya ay palalagpasin ko itong ginawa niya sa kotse ko? Nang hindi naman na niya makita si Nessa, nagpasya na lamang si Ansel na ipagpatuloy ang pagmamaneho patungo sa rancho ng kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ng binata, naroon lang pala ang babae na hinahanap nito. Nang makarating roon, kaagad naman siyang sinalubong ng isang babae na nasa 50 na ang edad. Senyorito Ansel, ang laki mo na talaga pala. Mas lalo kang gumwapo, iho. Kumusta ka na nga ba? Masayang bungad ni Teresa, ang mayordoma ng buong mansyon at rancho nila. Ayos lang naman po ako, Yaya Tere. Wala namang masyadong espesyal na nangyari sa buhay ko for the past years since nawala ako rito sa rancho. Ganun ba? Ay sige, siguradong napagod ka sa napakahabang biyahe mo papunta rito. Saka na lamang kita kakausapin kapag… Oh, teka lang. Ano namang nangyari dyan sa kotse mo? Bakit nabali ang kanang salamin niyan? Meron bang nangahas na pagtripan ka dyan sa daan, ha? Sabihin mo para maipablatter natin sa barangay. No, it's okay, Yaya Tere. It doesn't matter to me now. Kung ganon, meron ngang baliw na gumawa niyan sa kotse mo, iho.
Nako, hindi pwede yan. Sabihin mo kung namumukaan mo yung taong nanira dyan sa kotse mo. Hindi pwedeng palagpasin na lamang iyan. Hindi na ho, Yaya. Ayos lang po talaga sa akin. Honestly, hindi ko rin naman talaga masyadong namukaan yung sumipa sa side mirror ko. Ay nako, mabuti na lamang talaga at maawain kang bata ka. Ay di bali na nga. Meron naman akong kakilala na pwedeng umayos dyan sa nasirang part ng kotse mo. Really? Well, that's great then. Thanks, Yaya Tere. Nakangiting sambit ni Ansel, sabay akbay sa matandang babae. O siya, sige na. Halina sa loob ng mansyon. Siguradong pagod at gutom ka na sa haba ng biyahe mo papunta dito. Malapit na ako matapos sa niluluto ko kaya pwede ka na kumain. Sa pagkakataong iyon, nakaakbay pa rin pumasok si Ansel sa balikat na Tere nang pumasok sa loob ng malaking mansyon. Maayos na nga pala ang dati mong kwarto sa itaas, iho. Pwede ka munang magpahinga roon saglit. Tatawagin na lamang kita kapag handa na ang tanghalian. Alright, Yaya. Thanks. Pupunta na muna ako sa silid ko ngayon. Sobrang namiss ko rin yun. At di na ako makapaghintay pa na makikita ulit yon. Nakangiting sabi ni Ansel, bago akyatin ang dating kwarto nito noong bata pa siya, bit-bit ang kanyang mga bagahe. Sa kabilang banda, mababakas pa rin ang inis sa mukha ni Nessa nang makarating ito sa mansyon na pagmamay-ari ni Ansel. Oh Nessa, nandito ka na palang bata ka. Ay teka, sa bakuran ka na naman ba dumaan para pumasok? Bungad namang tanong ni Yaya Tere habang hinahalo ang niluluto niyang sinigang na baboy. Ah, oho, doon nga ho ako. Pasensya na po ah. Alam naman po niyo na ayoko po talagang dumaraan dyan sa harapan dahil hindi ko naman pagmamay-ari itong rancho. Saka, lagi po ako marumi mula ulo hanggang paa. Kapag darating po dito galing sa sakahan, nakakadagdag po ako niyan sa lilinisin. Dito sa mansyon. Ay, iha. Ano bang sinasabi mo riyan? Para ka namang iba. Halos dito ka na lumaki sa mansyong ito. Itinuring ka na rin kapamilya ng namayapang Senyora Margarita, apo. Alam ko po yan. At malaki ang utang na loob ko sa pamilya nila Senyorita Margarita. Kaya nga kahit na ano gagawin ko para makabawi sa kanila. Sige ho, maliligo na po muna ako. At tutulungan ko po kayo sa paghahain mamaya. Mabilis lang ho ako. Kailangan ko lang po talagang linisin to mga putik sa katawan ko. Ay, ang batang ito talaga. Sige na iha, hindi mo na kailangan magmadali pa. Natatawa namang sabi ni Manang Tere. Kaagad namang nagtungo si Nessa sa maid quarters, kung saan noon pa man ay doon na siya natutulog. Nang makapasok sa palikuran ay kaagad itong naligo at nagbihis. Matapos na yon ay walang suklay-suklay na muli siyang nagbalik sa kusina upang tulungan ang matanda na si Tere. Oh, ang bilis mo naman ata maligo, iha. Hindi ka pa ata nakakapagsuklay ah. Ayos lang ho yan, Manang Tere. Hindi ko naman po kailangan mag-ayos masyado sa sarili ko. Hay, kung sa bagay. Kahit nga basahan pa nga isuot mo, lutang na lutang pa rin ang kagandahan mo. Si Manang Tere talaga tinukso pa ako. Namumulang sambit ni Nessa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ikaw ang tinaguri ang pinakamagandang babae dito sa La Isla Guardia. Kaya hindi ka dapat nahihiya kung matawag kang maganda. Sige na ho, salamat po sa papuri. Ay, oo nga po pala. Patapos na ho ba itong niluluto nyo, Manang Tere? Oo, iha. Tulungan mo na lang pala ako sa paghahanda ng mga kubyertos sa lamesa. Pagkatapos pala noon ay tawagin mo na si Senyorito Ansel sa kwarto niya para kumain. Teka po, sinong Ansel po ang tinutukoy nyo, Manang Tere? Ay, hindi mo pa nga pala siya nakikilala. Si Senyorito Ansel, ang nag-iisang apo na Senyora Margarita.
Hindi mo na siya naabutan dito noong mapadpad ka sa mansyon. Nakalimutan kitang sabihan kahapon na ngayon ang dating niya. Hindi ko naman po kasi alam na may apo pala si Senyora. Sige po, mas bibilisan ko na po pala ang paghahanda ngayon para makakain na siya. Nang matapos ayusin ang mga kubyertos sa pagkainan, ay kaagad namang nagtungo si Nessa sa kwarto kung saan naroon si Ansel. Lingid sa kanyang kaalaman, ay ito rin pala ang taong kinaiinisan niya sa araw na yon. Samantala, kasalukuyan namang nakasalampak si Ansel ngayon sa kama. It still looks the same. Nothing has changed. Sambit pa niya sarili habang nililibot ang mga mata sa buong kwarto nito noong bata pa siya. Ay, ang boring pa rin talaga sa lugar na to. There's really nothing special about this place. Hanggang kailan ba ako mananatili sa rancho na to? I really wanna go back to the city. Sobrang init pa rito. Mansyon na walang aircon. Ay, what the hell is that? Walang buhay na sabi ni Ansel habang hinuhubad naman nito ang kanyang pang-itaas. Mag-shower na nga lang muna ako para maalis kahit paano itong init sa katawan ko. Sunod-sunod na pinagtatanggal ni Ansel ang lahat ng suot nito hanggang sa wala na itong saplot sa buong katawan. Kaagad na pumasok naman ang binata sa palikuran at nagsimulang maligo. Sa kabilang banda, nasa tapat naman ngayon ng kwarto ni Ansel ang dalagang si Nessa. Okay, nandito na rin ako sa wakas. Ay, ano ba to? Bakit ba ako kinakabahan ngayon? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Wala naman akong dapat ikakaba. Ay, kainis talaga. Mapaghahalataan talaga ako nito na wala pang karanasan sa lalaki eh. Dapat kasi naging babae na lang talaga yung apo ni Senyora Margarita. Ay, bahala na nga. Sigurado naman na kasing buti rin naman ng lalaking to ang lola niya. Ayos lang ang lahat. Vanessa Del Barrio. Tatawagin mo lang naman siya para kumain eh. Yun lang yun. Hindi mo na kailangan pang makipag-close sa Senyorito Ansel na yun. Sambit ni Nessa sa loob-loob nito upang mapakalma ang sarili. Sa pagkakataong iyon, nagpasya na nga ang dalaga. Nakatukin ang pinto ng kwarto. Senyorito Ansel? Nakahain na po ang tanghalian sa ibaba. Kumain na po kayo habang mainit pa. Nang hindi bumukas ang pinto, ay muli itong kumatok sa ikalawang pagkakataon. Senyorito Ansel, kumain na po kayo. Sigurado pong gutom na po kayo dahil sa haba ng biyahe. Sabi ni Nessa sa mas malakas niyang tinig. Ay, hindi ba ako naririnig ng lalaking yon? O sadyang ayaw lang talaga akong pansinin? Ay nako, hindi kaya nakatulog na yon? Hindi pwede. Kailangan gisingin ko siya. Panigurado. Yun din ang gusto ni Manang Tere na gawin ko. Ay, bahala na nga. Papasok na ako. Sa sandaling iyon, lakas sa loob namang ipinihit ni Nessa ang doorknob at pumasok sa loob ng kwarto ni Ansel. Oh, wala siya rito. Nasaan na kaya yung lalaking yun? Ang akala ko ba nandito lang siya sa loob ng kwarto? Parang wala namang tao. Ha? Napatili naman sa gulat si Nessa nang biglang lumabas si Ansel mula sa shower room na walang tapis na kahit na ano. Kaagad dinakpan ng dalaga ang kanyang mga mata upang hindi na makita pa ulit ang hubot-hubad na kabuuan ni Ansel. What the heck? Who the hell are you, ha? Bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Ha? Pasensya na po. Wala po akong binabalak na masama. Katiwala lang rin po ako dito. Senyorito Ansel, pinapatawag ko kasi kayo ni Manang Tere para kumain na. Ang akala ko lang po talaga nakatulog na kayo kaya... Can you open your eyes when you are talking to me? Ho, hindi po ata magandang ideya ang sinasabi niyo, senyorito. Sige ho, basta nasabihan ko na kayo, naman na kayo eh. Lalabas na po ako ng kwarto mo para...
Sa ikalawang pagkakataon ay muling naputol ang sasabihin ni Nessa nang maramdaman niya ang dalawang mabigat na kamay na humawak sa magkabilang pulsuhan niya. I said, open your eyes when you are... Tila si Ansel naman ang kusang nawalan ng mga salita nang masilayan nito ang buong mukha ni Nessa. So... beautiful. Tulalang sambit ng binata sa loob-loob nito. Senyorito Ansel, ano ho bang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Alright, I'm sorry. Medyo nawala ako sa sarili ko. Pasensya na kung hinawakan kita ng basta-basta. I didn't mean to offend you. Anyway, you can look at me now. Since I'm not fully naked anymore. Totoo ang sinasabi ng binata. Meron na itong tapis ng tuwalya sa bewang ngayon. Ha? Okay po. Pasensya na po ulit sa pagpasok ng walang paalam dito sa kwarto nyo. Hindi na po talaga mauulit. Ito. Sige po, Senyorito Ansel. Lalabas na ho ako. Sumunod na lang ho kayo sa baba para kumain. Sambit ni Nessa bago tinalikuran ang binata at lumapit na sa bukas na pinto. Balak pa sanang tawagin ni Ansel ang dalaga, ngunit mabilis na itong nakalabas kaagad ng kwarto niya. What a shame. Di ko pa natatanong kung anong pangalan niya. Sa kabilang banda, para namang hinahabol ng kabayo si Nessa sa bilis ng pagbaba niya sa hagdanan. Hey, ano ba naman itong nagawa ko? Hindi talaga ako dapat basta nalang pumasok sa kwarto ng may kwarto eh. Lagot ako nito. Paniguradong abot langit na sermon ang aabutin ko nito kay Manang Tere. Kapag nalaman niyang... Oh, Nessa, anong ginagawa mo riyan sa hagdanan? Bakit pawis na pawis ka at namumula ang iyong buong mukha? Tanong naman ni Manang Tere nang makita si Nessa. Ha? Wala po ito. Medyo napagod lang po ako sa pag-akyat manaog. Alam naman po niyo na masyadong mahabang hagdanan na ito at malayo rin yung kinaroroonan ng kwarto ni Senyorito Ansel, di ba po ba? Oo nga, tama ka, iha. Kung ganon, natawag mo na ba si Senyorito Ansel para kumain na rito sa sala? Opo, natawag ko na po siya ngayon. Susunod na lang po raw siya rito sa ibaba. O sige, ikaw bahala, iha. Gusto mo na bang kumain din? May pasobra pa akong ulam doon na pwede nating pagsaluhang dalawa. Ay hindi, sabayan na lang pala natin si Senyorito Ansel para naman ma-feel at home naman siya rito sa mansyon. Ho? Ay nako, hindi na ho siguro ako sasabay sa inyo, Yaya Tere. Oo, papakainin ko pala yung mga kabayo kasi sa kwadra. Hindi ho ba bawal silang magutom? Sige po, lalabas na po muna ako. Teka lang, Nessa! Ay, ano bang nangyari sa batang iyon? Bakit parang kakaiba ang kinikilos nun? Samantala, nang matapos makapagbihis ng simpleng puting t-shirt at gray pants, ay bumaba agad si Ansel ng hagdanan patungo sa hapagkainan. Senyorito Ansel, narito ka na rin sa wakas. Sige na, maupo ka na at kumain. Nakangiting sabi ni Yaya Tere nang makita ang binata. Yes, Yaya. Kakain na po ako. Samahan niyo na po akong kumain dito. Hindi ko naman mauubos lahat ng ito. Huwag ka mag-alala, iho. Yan din naman ang balak ko. That's great, then. But wait, Yaya Tere. Nasaan na po pala yung babaeng tumawag sa akin kanina para kumain? Why is she not here? Tanong naman ni Ansel habang pasimpleng nililibot ang mga mata sa buong paligid. Ay, si Nessa? Ay nako, inaya ko na rin ang batang iyon kanina para kumain pero tumanggi. Baka nahihiya lamang iyon dahil ibang tao ka. Oh, where did she go then? Kukumbinsin ko po siya na sumabay sa atin dito. Ayoko magutom siya dahil sa nahihiya siya sa presensya ko. Sigurado ka dyan, iho. Kumain ka na muna kaya bago ka makipagkilala sa kanya. No, it's okay, Yaya Tere.
Just tell me where she is now, and I'll handle it. Sa pagkakataong iyon, kaagad namang pumunta si Ansel sa kinaroroonan ni Nessa upang muling makaharap ito at ayaing kumain. Hindi man sanay sa putik at dumi ng mga kabayo ay walang alintana na pinuntahan pa rin ni Ansel ang dalaga. Hey, Miss Nessa. Ay, kabayo! Ay, sino ba yon? Senyorito Ansel? Kayo po pala yan. Bakit po kayo napadpad dito? Kinakabahang tanong ni Nessa habang may bit-bit na basket na may lamang pagkain ng kabayo. Pumunta lang ako dito para imbitahan ka na rin na sumabay na sa amin ni Yaya Tere para kumain. Let's go. Ha? Hindi na po, Senyorito Ansel. Ayos lang po ako. Hindi pa naman ako gutom eh. Come on. Mukha naman atang tapos mo nang pakainin yung kabayo. Marami po kasi pa akong dapat gawin, Senyorito. Busog pa naman ako eh. Mauna na po kayo ni Manang Tere kumain. Medyo matigas rin talaga ulo mo, no? Natatawang sambit ni Ansel. Pasensya na po, Senyorito Ansel. Nahihiya at nakayukong sambi na lamang ni Nessa. Paano kung ganito na lang? Tulungan na kaya kita sa lahat ng gawain mo dito sa rancho para matapos ka agad. Ho? Hindi po, Senyorito. Huwag na po. Kaya ko na ho itong lahat. No, I insist. It's okay. After all, kailangan ko rin namang matutunan ang lahat ng gawain dito dahil parte ako ng pamilya na namamahala dito sa rancho. Kaya nga, magiging masaya ako kung hayaan mo akong tulungan ka. Bakit ba ang tigas ng ulo ng senyorito na to? Hindi ba siya marunong makaramdam na hindi ako komportable sa kanya pagkatapos ng nangyari kanina? Paano niya kaya nagagawang makipag-usap sa ngayon na parang walang nangyari? Naiinis niyang tanong sa loob-loob. Come on, Nessa. Don't think about it anymore. I'm going to help you. And that's final. I am the boss, right? Oh, I mean, the grandson of your boss. Kaya nga hindi mo pwedeng sabayin kung ano ang gusto ko. Tama? Pero, Senyorito Ansel, wala naman akong nakarating sa amin na kailangan niyong matutunan ang lahat ng gawain dito. Ang kailangan niyo lang ay manatili rito pansamantala. Mamaya kung ano pang mangyari sa inyo rito. Hindi po basta-basta ang mga trabaho rito sa rancho. Alam niyo ho, bumalik na lang ho kayo sa loob ng mansyon at magpahinga. Babalik lang ako ron. Kung sasama ka rin sa akin. Pagkatapos mo naman kaming saluhan ni Yaya Tere sa pagkain, pwede kang bumalik dito ulit para ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa mo. At tutulungan na rin kita para makapagpahinga ka na kagad. Ay, senyorito naman. Malalagot ho ako niyan kay Manang Tere eh. Nakikiusap po ako. Umalis na po kayo doon. No, I'll stay here with you. And that's final. Now, sabihin mo na kung ano ang dapat kong gawin, Miss Nessa. Ginto pa talaga ang mga guwapong lalaki na tumira sa ibang bansa? Matitigas ang ulo? Inis niyang tanong sa loob-loob. Sa huli, wala namang nagawa pa ang dalaga kundi sundin ang gusto ni Ansel. Hinayaan ni Nessa ang lalaki na tulungan siya sa iba pa nitong mga gawain sa buong rancho. Mula sa pagwawalis sa mga tuyong dahon, pagdilig sa mga halaman at pamimitas ng mangga, ay sinamahan siya ni Ansel. Wala namang naging reklamo ang binata dahil halos limitado lamang ang pinagawa sa kanya ni Nessa. So, we're finally done here? Tanong ng binata habang pinupunasan ang noo na wala namang pawis. Opo, senyorito. Pero may gagawin pa ho ako saglit. Ako lang naman po kasi ang makakagawa nun kahit na hindi na po niyo ako tulungan pa. Pagsisinungaling pa ni Nessa habang nakangiti ng pilit. Is that so? Oh, wait. Yung gagawin mo ba na yun ang sira sa kotse ko? Well, I guess, ikaw ang taong tinutukoy ni Yaya Tere na taong makakapag-ayos sa nabaling side mirror ko. It really seems like you know a lot of things, huh? That's pretty cool, you know?
Teka lang po, Senyorito Ansel. Ano nga ulit yung sinasabi nyo? Ang sinabi nyo ho ba, sira ang side mirror ng kotse nyo ngayon? Papaano ho nabali ang side mirror ng kotse nyo? Oh well, on the way here, may marungis na island or farm girl na bigla na lang sumulpot sa harap ng kotse ko. Kung ano-ano ba naman ang sinabi sa akin. Well, hindi ko naman talaga siya malinaw na naririnig since sobrang tinted ng kotse ko. Ay, as if it was my fault. Siya nga yung bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. The next thing I knew, bali na ang right side mirror ko ng baby Angela ko. Swerte niya lang talaga at hindi ko siya namukhaan dahil din sa nakabalot na putik sa... Nasaan ang kotse mo, Senyorito Ansel? Tanong naman bigla ni Nessa sa pasupulada niyang tinig. My car? Nasa garahe sa tapat ng mansyon. Oh wait, where's she going? Nessa, wait for me! Natatarantang humabol si Ansel sa dalaga nang bigla itong nagtatakbo. Makalipas ang 15 minutong habulan ay dinala naman ang mga paa ng dalawa sa tapat ng mansyon kung saan doon ay nakumpirma ni Nessa na ang lalaking muntikan ng makasagasa sa kanya ay ang senyorito nitong si Anselmo Sandoval. Ay, bakit ba? Bigla mo na lang akong tinakbuhan doon. Hinihingal na tanong ni Ansel habang pinapagbagan ang pants na may bahid na ngayong putik. Ikaw? Ikaw yun? Ikaw yung lalaking yun? Teka, ako? Ano bang sinasabi mo, Nessa? Hindi ko maintindihan kung ano ang tinutukoy mo. Oh, Nessa, Senyorito Ansel, nandito lang pala kayo. Halina kayong dalawa at kumain na sa loob. Sa pagkakataong iyon, pansamantala munang pinalamig ni Nessa ang kanyang ulo at sinunod ang paanyaya ng matanda. Nang makapasok ang tatlo sa loob, kaagad na naupo sina Ansel at Nessa sa hapagkainan na magkatapat. Sa kabila ng nagpupuyos na damdamin ng dalaga, ay hindi pa rin nawawala sa buong mukha nito ang inis na nadarama ngayon kay Ansel. Sa kabilang banda naman ay nalilito ang binata sa biglang pagbabago ng pagkikitungo sa kanya ni Nessa. What the hell is wrong with her? She's looking at me now. Like a hungry monster. May nagawa ba akong mali para tignan niya ako ng ganyan kasama ngayon? Nagtatakang tanong ni Ansel sa loob-loob nito. Oh, ayan. Kumain na kayong dalawa ha? Kayo na lang muna ngayon ang sabay naman ng halian dahil nauna na ako sa inyong dalawa. Maiwan ko na muna kayo dito. Senyorito Ansel, Nessa, sige, kumain na bago pa lumamig ulit ang mga niluto ko. O siya, lalabas muna ako para kunin ang mga tuyong sinampay ko. Manang Tere, tulungan ko na po kayo. Nako ha, ano ka ba naman? Hinay-hinay muna sa trabaho. Kumain ka muna diyan para mas magkaroon ka ng lakas na gawin pa ang lahat ng gusto mo rito sa mansyon. Yaya Tere is right. You should eat first. Just stay here with me for a while. You know, marami rin talaga akong bagay na gustong malaman tungkol sa'yo. Kagaya ng ano mga bagay kaya ang ayaw mo sa akin para mabago ko. Malaman na sabi ni Ansel. Sa pagkakataong iyon, hindi naman nagawa pa ni Nessa ang tumutol pa. Bagamat labag sa kalooban niya, ay tahimik na, sinaluhan na lamang nito ang kinaiinisang senyorito ngayon. Nessa, is there any problem? I mean, with me? Basag ni Ansel sa katahimikan. Ho, anong ibig niyong sabihin, senyorito? Hindi ako tanga. Parang di ko mapansin ang biglang pagbabago ng pagkikitungo mo sa akin. Ngayon, siguro akala mo di ko nakita ang matalas mong mga tingin sa akin kanina. Halos kainin mo nga ako ng buhay sa mga titig mo eh. Well, it's not that hard for me to say no if you really want to eat me. Anong sabi mo? Bastos ka! Oh, wait. I'm just joking around. Huwag mong seryosohin ang sinabi ko.
Tira naman, biglang namutla ang binata dahil sa negatibong reaksyon ni Nessa. Alam niyo, Senyorito Ansel, wala rin akong balak makipagbiruan sa inyo. Tatapatin ko na rin ho kayo kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo ko sa inyo ngayon. Para sa kaalaman niyo, ako ang marungis na babae na kamuntikan mo ng masagasaan kanina. At ako rin yung babaeng bumahali sa side mirror ng kotse mo para bawian ka. Taas noo at walang takot na sambit ni Nessa. What? You're that crazy woman? Oh no, I mean, hindi ko intensyon na tawagin kang… Ayos lang po. Hindi na po ninyo kailangan pang bawiin ang mga sinabi mong yon, Senyorito Ansel. Totoo naman talagang sinabi niyo eh. Baliw ako. At marami pa akong kabaliwan na kaya pang gawin. Wait, what? Nessa, I really have no intention to hurt you earlier. I'm really sorry about what happened. Sana kalimutan na lang natin yun. At magsimula ulit na parang walang nangyari. Nakokonsensyang sabi ni Ansel. Ha? Kalimutan? Sa tingin ba niya basta ako nalang makakalimutan yun, ha? Hindi ako yung tipo ng babae na binabaon na lang sa limot ang lahat ng may atraso sa akin. Hindi ako papayag na matatapos lang ang lahat sa sorry na yan. Nagpupuyos na sambit ng dalaga sa loob-loob nito. Ah, tama. Ganoon na nga lang po ang gagawin natin, Senyorito Ansel. Kalimutan na lang po natin ang nangyaring yun. Magsimula po tayo ulit na parang walang nangyari. Ano po sa tingin nyo, Senyorito? Pagpapanggap naman ni Nessa. Well, that's a great idea. That's what I really want to happen. Masaya ako malaman na cool ka lang rin pala pagdating sa gantong bagay. Siyempre naman po. Sige na po, Senyorito Ansel. Ipagpatuloy na po natin tong pagkain. Alright, let's eat and talk later. Isang pekeng ngiti naman ang tinugon ni Nessa sa binata. Ang akala niya siguro okay na sa akin ang lahat ngayon. Pues, humanda siya dahil hindi ako basta-bastang magpapaareglo na lang. Humanda siya ngayon sa mga gagawin ko sa kanya. Sabi ng dalaga sa loob-loob nito habang nananakawan ng nakakamatay na tingin ang masayang si Ansel. Sa sandaling iyon, nagsimula ang mga piliyang plano ni Nessa upang ganap na itong makapaghiganti kay Ansel. Wow, you did it! Naayos mo ng side mirror ng kotse ko ngayon. Thank you, Nessa. Walang anuman po yun, Senyorito Ansel. Trabaho ko po ito, saka ako rin naman talaga ang may kagagawan sa nangyari dyan sa kotse mo. Sabi ng dalaga habang nakangiti ng peke kay Ansel. Pero gusto pa rin talaga kitang pasalamatan. In exchange of helping me fix my side mirror, can we go out on a dinner? How about a seaside dinner, huh? Well, isipin mo na lang na ipapasyal mo ko sa tabing dagat ng La Isla Guardia. Ho? Seaside dinner? Sa tabing dagat ng La Isla Guardia? Naku, marami pa po kasi akong gagawin dito sa rancho eh. Ay, ano bang iniisip ng lalaking to? Ha? Seaside dinner? Ang makasama lang siya rito ngayon sa rancho. Di ko na nga matagalan. Ang samahan pa kaya siya sa ibang lugar? Ginawa pa akong tour guide nitong kumag na to, ha? Inis niyang sabi sa isip-isip niya. How about this? Isipin mo na lang na day off mo yon. Nalaman ko kay Yaya Tere na hindi ka pala nagtitake ng leave o day off ever since napadpad ka rito sa lugar namin. You know, hindi naman masama ang magpahinga paminsan-minsan. Saka hindi mo rin talaga dapat masyadong pinapagod ang sarili mo. Darating ang araw na magkakasakit ka niyan. Mas lalo kang di makakapagtrabaho kapag nangyari yun. Bakit ba hindi nauubusan ng mga salitang pangkontra sa akin ng lalaking to? Sigurado ako na ginagawa niya lang ito para makabawi sa akin. Para naman magpapadala ako sa mga simpleng bagay na gaya ng seaside dinner na yan. Ano? Ganon-ganon na lang yon? Di pa nga ako nakakabawi sa ginawa niya sa… Teka. Mukhang ito na nga ata ang pinakamagandang pagkakataon para makaganti ako sa kumag na senyoritong to.
Napapangising sabi niya sa loob-loob niya. Hey, Nessa. Are you okay? Nakapag-isip-isip ka na ba? What is your answer now? Is it a yes or no? Pumapayag na po ako, Senyorito Ansel. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Oh, it's okay. Kahit na ano pa yan, gagawin ko. Basta makasama kita sa isang seaside dinner. What is it then? Gusto ko po sanang tulungan niyo ako sa lahat ng gagawin ko dito sa rancho. Bago ho kayo mamula, dito sa La Isla Guardia. A piece of cake. Yun lang naman pala ang gusto mo eh. Ano? Teka, tama bang narinig ko? Ang gusto mo tulungan kita sa lahat ng mga gawain mo rito sa rancho for the rest of my days here? As in, before ako umalis rito? Oh, senyorito. Hindi naman ho siguro masama yun, di ba? Bilang parte kayo ng pamilyang Sandoval, hindi ba dapat alam nyo rin ang mga ginagawa dito sa nasasakupan nyo? Saka hindi po ba pinatapon din naman po kayo sa La Isla Guardia para matutunan talaga ninyo kung paano ang mabuhay sa gantong lugar? Ang isipin na lang ninyo, senyorito, tinutulungan ko na kayo para sa ikabubuti nyo bilang isang Sandoval. Ano po sa tingin nyo, Senyorito Ansel? Malalim naman ang naging buntong hininga ng binata bago sagutin si Nessa. Well, you actually have a point. Yun rin naman talaga ang purpose ko. Kung bakit ako nandito sa La Isla Guardia. And I'll be happy to get your help on that one. Oh well, naumpisan ko rin naman na ang pagkilos ko rito sa rancho. Sa tingin ko, hindi naman na ako mahihirapan. Dahil ikaw, ang personal mentor ko. Ha? Yun ang akala mo. Naging maluwag lang ako sa'yo noong una dahil senyorito ka. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Kahit isa ka pang senyorito o kung sino mang anak ng presidente, hindi ako matitinag na gantihan ka. Napapahalakhak na sabi niya sa isip. Dumating ng araw na pinakahinihintay ni Nessa. Mula sa pagpapakain ng manok sa malaking poultry farm, mano-manong pagbubunot ng mga damo at paglilinis sa mga dumi ng kabayo, ay pinagawa lahat iyon ng dalaga kay Ansel. Halata ni Nessa ang malaking pag-a-adjust ng binata sa mga mabibigat na gawain sa buong rancho. Ngunit kahit isang beses ay wala itong narinig na pagrereklamo mula sa lalaki. Isang linggo ang nakalipas ay unti-unti na ring natuto si Ansel. Hindi ko alam na ganito pala karami at kabigat ang mga ginagawa mo rito sa rancho, Nessa. At napapaisip ako kung paano mo natatagalan ang mga gawain na to. Nakarapat dapat panlalaki lang. Nakangiting sabi ni Ansel habang hawak ang pala na ginagamit nito ngayon sa paghahakot ng dumi ng kabayo. Ay, ang lalaking to. Halata namang nahihirapan na siya sa mga pinapagawa ko sa kanya. May karapatan siyang magreklamo at mainis sa mga pinag-uutos ko sa kanya. Lalo na, siya ang amo sa aming dalawa. Pero bakit ganun? Bakit parang baliwala lang sa kanya ang lahat ng mga to? Nagtatakang tanong niya sa loob-loob niya habang pinagmamasdan ang binata. By the way, 2 linggo na palang nakalipas, Nessa. Yung tungkol nga pala sa seaside date. I mean, seaside dinner natin. Can we actually do it tonight? Ha? Hindi pa, Senyorito Ansel. Pero bakit? Nagawa ko ng kondisyon na gusto mo para makapag-seaside dinner tayo, di ba? Kaya nga, baliwala ang lahat ng mga to eh. Senyorito Ansel, ganyan ka ba talaga kadesperado? Para lang matupad ang gusto mong mangyari? What? No. It's not like that. Hindi naman kita pressure. Para lang... Sige na. Okay na ho. Pumapayag na po ako, Senyorito. Really? Oho, Senyorito Ansel. Pagkatapos niyo po riyan, pwede na kitang dalhin sa tabing dagat. Maghahanda lang po muna ako ngayon ng mga pagkain na dadalhin natin para sa pagpunta ron.
Sa sandaling iyon, kaagad nagtungo si Nessa sa loob ng mansyon at humingi ng tulong kay Manang Tere upang maghanda ng ilang mga pagkain. Ay, mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa ata ni Senyorito Ansela, iha. Panunodyo ni Manang Tere habang nagluluto ng pasta. Ano hong sinasabi niyo, Manang? Wala pong namamagitan sa aming dalawa. Nako, wala naman ako sinabi na nagkakamabutihan kayong dalawa. Hindi po ba yun naman ang pinapahiwatig niyo? Alam niyo po, kung may namamagitan man sa amin ni Senyorito Ansel, yun ay ang pagiging amo at chimay. At hanggang doon lang po yun. Iha, ano bang sinasabi mo riyan? Walang masama kung sakali man na magkamabutihan kayo ng alaga ko. Mabait na bata si Senyorito Ansel. Oo, may pagkapilyo, mainipin at reklamador. Pero alam mo ba, ngayon, simula nang magtagpo ang landas ninyong dalawa, marami akong napansin na pagbabago sa kanya. At maging sayo rin. Bago pa man makapagsalitang muli si Nessa, ay bigla namang pumasok sa eksena ang marungis, ngunit gwapo pa rin na si Ansel. Sa pagsulpot niya sa kusina, ay wala itong suot na pang-itaas, kung kaya naman litaw na litaw ang pawisan at batak na batak nitong pangangatawan. What's going on here? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Natatawang tanong ni Ansel habang ginagamit nitong pamunas ang damit na nakasabit sa balikat nito. Nagulat lang po kami sa pagsulpot nyo rito, senyorito. Is that so? Alright. Magsishower lang muna ako saglit, Nessa. Just wait for me, okay? Opo, senyorito Ansel. Hindi naman po ninyo kailangan magmadali. Namumulang sabi ng dalaga na hindi naman makatingin ng diretsyo dahil sa nakalitaw na katawan ng binata. Sa sandaling iyon, isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Nessa nang mawala na sa kanyang paningin si Ansel. Nako, iha. Mukhang base sa reaksyon mo kanina nang makita ang senyorito. Pareho na talaga kayong may malaking pagbabago ngayon ng senyorito. Nang matapos ang paghahanda ng mga pagkaing dadalhin sa tabing pangpang ng Lais La Guardia, kaagad na ring nagbihis si Nessa ng simpleng t-shirt at pants at lumabas ng mansyon upang puntahan ang naghihintay na si Ansel. Senyorito, pasensya na po kung medyo pinaghihintay ko po kayo. No, it's okay, Nessa. No worries. Kung worth it naman ang hinihintay ko. Kahit na ilang taon pa ang paghihintay ko, makuha lang yon. Makahulugang sabi niya habang nakatitig ng taimtim sa dalaga. Sa halip na patulan ang mga sinabi nito, ay binaliwala na lamang iyon ni Nessa. Senyorito Ansel, tara na po dahil baka abutan pa tayo ng dilim sa paglalakad. Nagsimula na ang pagtahak ng dalawa sa malawak na talahiban bago sila makarating sa nakabibighaning ganda ng Lais La Guardia. Nang makarating doon ay nakangiting pinagmamasdan ni na Ansel at Nessa ang asul at malinaw na tubig na bumabalot sa buong isla. Ang naglalakihang mga bato na nakatindig sa tabing pampang at puting buhangin na tila ba kumikinang kapag dinatamaan ng sinag ng araw. Wow, sobrang ganda ng lugar na to. I guess, ito na ata ang pinakamagandang isla na nakita ko sa buong buhay ko. Wala ba akong nakikitang isla na tulad nito sa iba't ibang bansa na mga napuntahan ko na? Hindi naman mapigilan ni Nessa ang mapangiti sa mga sinabing iyon ni Ansel. Bagamat mainit pa rin ang ulo niya sa binata, ay para namang nabawasan iyon ng kaunti dahil sa magagandang salita na lumabas sa bibig ng lalaki. Nakakapanghinayang lang na hindi ako nakatapak sa mismong lugar na ito dati. You know, when I was a kid, tanging mansyon at rancho lang ang naging mundo ko nung magbakasyon ako dito sa
La Isla Guardia. Sayang nga ho, senyorito. Masasabi kong mas maganda pa talaga ang lugar na to noon kesa ngayon. Baka nga hindi mo na gustuhin umalis pa. Nakangiting sambit ni Nessa habang nakaupo na ngayon sa nilapit nitong sapin habang abala ito sa pag-aayos ng mga pagkain sa puting buhanginan. Well, ngayon nasabi mo na yan, mukhang tama ka. Ngayon na napadpad na ako rito. Parang di ko na gustong bumalik pa sa syudad. Lalo na nang makilala kita. Sa pagkakataong iyon, naupo na rin si Ansel sa tabi ng dalaga. Tila napatigil naman si Nessa sa kanyang ginagawa at napatingin sa lalaki. Ay, ano bang sinasabi niyo, senyorito? Magtigil nga po kayo. Baka may makarinig niyang mga salitang... Ano bang masama sa mga sinabi ko, Nessa? Masama bang sabihin ko na... Opo, senyorito Ansel. Lalo na kapag narinig yan ng ibang tao. Siguro, para sa inyong wala lang huyan. Pero, sa ibang tao na naninirahan dito sa La Isla Guardia, imposibleng hindi nila lagyan ng kulay ang mga salitang narinig ko sa inyo ngayon. Seryosong sabi niya, sabay balik sa bagayos ng mga pagkain. Well, you must be right, Nessa. Tama ka. Tama kang may kahulugan nga ang lahat ng mga salita na narinig mo ngayon sa akin. Masaya akong malaman na hindi ka naman pala manhid. Senyorito, hindi po ba sinabi ko na sa inyo na... Gusto kita, Nessa. Scratch that. I love you. Mahal kita. Vanessa Montañez. Tila naman, saglit na napahinto ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ni Nessa sa biglang pag-amin ng lalaki sa kanya. Senyorito Ansel, hindi po magandang biro yan. Alam niyo po ba na yan ang mga salitang mas lalong hindi pwedeng marinig ng kahit na sino? Huwag mo na ulit yang sasabihin, senyorito. Mahal kita, Nessa. And I'm telling you the truth. Siguro nga maikli lang ang panahon na pinagsamahan natin. Pero, yung nararamdaman nitong puso ko, para bang matagal ka na nitong minamahal. Sa pagkakataong iyon, halos magwala naman ang puso ni Nessa sa bilis ng pagtibok nito. Hindi niya tiyak kung dahil ba ito sa kaba o ibang emosyon na ngayon lang niya naramdaman. Senyorito Ansel, naririnig niyo ba ang mga sinasabi niyo? Ako, na isang hamak na katiwala lang sa rancho niyo, at ikaw po na apo ng amo ko na nagbigay sa akin ng trabaho at matitirahan, ay mamahalin mo? Nessa, it has nothing to do with our different status in life. Hindi yun hadlang para mahalin natin ang isa't isa. And I know, you love me too, right? Sambit ni Ansel habang nakahawak sa kanang kamay ng dalaga. Ho, ano po bang pinagsasabi niyo, senyorito? Paano naman po niyo nasabing may pagtingin ako sa inyo? Hindi naman mahirap malaman yon. Malinaw kung nakikita yun sa mga kilos mo. Sa kabila ng mga pagpapahirap na ginagawa mo sa akin nitong mga nakarang araw, I can tell that you really still care about me. And I know, it's not just out of concern. Deep inside your heart, I know that you have also feelings for me. Wala naman ho akong nararamdaman para sa inyo, senyorito. Kung ano man ang mga napansin niyo sa mga kilos ko, guni-guni lang ho iyon ninyo. Saka, kailan ko ba kayo pinahirapan? Ay, bahala ka nga dyan, senyorito. Iiwan ko na ho kayo dito. Inis na sabi niya, sabay tayo mula sa pagkakaupo sa buhanginan. Walang sabi-sabing tinalikuran niya ang binata. At nag-umpisa nang lumakad palayo rito. Hey, Nessa! Come back here! Hindi mo ba talaga aaminin ang nararamdaman mo para sa akin? Vanessa Montañez! Bagamat dinig ni Nessa ang pahabol na pagtawag ng lalaki sa kanya, ay hindi pa rin niya ito nilingon. Ang senyorito na yon, ano bang nasa isip niya? Nawawala na ba talaga siya sa sarili niya? Isang malaking kalokohan lang
kung ano man yung nararamdaman niya para sa akin ngayon. Sabi ng dalaga sa loob-loob nito habang patuloy pa rin sa paglalakad. Nessa, alam mo bang hindi ako marunong lumangoy? Sa oras na hindi mo pa rin inaamin na pareho tayo ng nararamdaman, pupunta ako sa gitna ng dagat para lang mapaamin kita. I'll give you 5 seconds to confess your feelings for me. Okay? I'll start now. 1, 2, 3, 4, 5. Matapos ang pagbibilang ni Ansel ay hindi pa rin nag-abala pa ang dalaga na sulyapan man lang kahit saglit ang lalaki. Ay, nababaliw na nga talaga ang lalaking yon. Para namang gagawin niya ang bagay na yon, eh di namatay siya kung ganun. Napahinto naman si Nessa sa paglalakad nang hindi na nga niya narinig pa ang boses ng binata. Pagkalingon niya ay hindi niya na nahagilap ng kanyang mga mata ang bulto ng senyorito niya. Nag-aalala at nagmamadaling bumalik muli si Nessa sa tabing pampang at pinaghahanap ang lalaki. Senyorito Ansel! Senyorito! Nasaan ho kayo? Senyorito Ansel! Ay, hindi po magandang biro tong ginagawa niyo. Lumabas na po kayo kung saan man kayo nagtatago. Senyorito! Naku, hindi naman niya siguro gagawin yung sinabi niya, di ba? Kung alam naman niyang ikakapahamak niya ang pagtalon sa dagat, hindi naman niya gagawin yun. Pero, paano kung ginawa nga talaga niya? Sa pagkakataong iyon, hindi naman na nagdalawang isip pa si Nessa na lumusong sa dagat at languyin iyon. Mabuti na lamang at hindi gaanong kataas ang alon ng sandaling iyon, kaya hindi gaanong nahirapan si Nessa na puntahan ang kailaliman ng malinaw na tubig ng dagat. Nasaan siya? Senyorito Ansel, nasaan ka na ba? Iyan na lamang ang sinasabi ng dalaga sa isip-isip niya. Halos 1 minutong pinalibot ng dalaga ang kanyang mga kamay sa ilalim ng dagat hanggang sa nakita niya ang walang malay na si Ansel na mas pumapailalim pa ngayon sa karagatan. Kaagad na lumangoy si Nessa papalapit sa binata at walang ano-ano'y idinikit ang kanyang mga labi sa bibig ni Ansel upang bigyan ito ng hangin. Senyorito Ansel, gumising ka, pakiusap! Sa sandaling iyon, napagpasyahan naman ni Nessa na hilahin na si Ansel paangat at kaagad na dinala ito sa pangpang. Maingat niyang pinahiga ang binata sa buhanginan at otomatikong sinimulan na ang pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Senyorito Ansel, parang awa mo na. Gumising ka! Alam kong naririnig mo ang mga sinasabi ko. Hindi ka pwedeng mawala na lang basta. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede ngayon na. Mahal na rin kita eh. Halos maluhaluhang sabi ni Nessa habang paulit-ulit na nire-revive ang binata. So, inamin mo rin na mahal mo ako. Para namang aatakihin sa puso ang dalaga nang marinig niya ang boses ni Ansel. Senyorito Ansel, gising ka na? Buhay ka? Of course, buhay ako. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Lalo na ngayon na inamin mo na ang nararamdaman mo para sa akin. Ay, pagramdam ko ata ngayon, masyado mo akong na-take advantage sa daming beses mong idinikit ang mga labi mo sa akin. Ano? Teka lang, ikaw? Huwag mong sabihin na hindi ka talaga totoong nalunod, no? Yeah. Hindi naman talaga ako nalunod. Professional swimmer ata ito. At parating number 1 sa bawat swimming competition sa dating university na pinapasukan ko. Nakangising sabi ni Ansel habang hinahawi ang kanyang basang buhok paitaas. Kung ganon, nagsinungaling ka sa akin? Niloko mo lang ako? Siraulo ka! Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa ni Nessa na insultuhin ang binata. I'm sorry. Pasensya na kung nagsinungaling ako. Pero kung di ko naman ginawa yun, hindi kita mapapaamin eh. Alam ko nagkamali ako, Nessa.
Hindi naman naituloy ni Ansel ang sasabihin nang bigla siyang hinagka ng dalaga sa mga labi nito. Nessa, Ayoko na ulit gawin mo yun. Ang pinaka-ayoko sa lahat ay yung sobrang nag-aalala ako. Kung ramdam mo naman pala na mahal na kita, bakit kailangan mo pa akong patayin sa pag-aalala, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling mawala ka, Ansel. Sa pagkakataong iyon, hindi inaasahan ni Nessa na siya naman ang hahalikan ng binata. hindi ako mawawala, Nessa. Kahit pa isang araw, ipagtulakan mo ako palayo. Hindi ako mawawala sa iyong tabi. Mananatili ako sa buhay mo hanggang sa kabilang buhay. I'm dead serious, Nessa. I really love you so much. Madamdaming sabi ni Ansel bago muling hagkan ang mapupulang labi ng dalaga. 1 minuto ang lumipas nang buwaba naman sa leeg ni Nessa ang mga halik ng lalaki. Hindi na malayan ng dalaga na nakadikit na pala ang kanyang likuran sa buhanginan habang patuloy naman si Ansel sa mga ginagawa nito sa buong katawan niya. Mula sa mga mainit na halik ay mas lumalim pa ang mga naganap sa pagitan ng dalawa. Saksi ang paglubog ng araw at ang buong Isla La Guardia sa nagbabagang pag-iisa nina Ansel at Nessa. How many kids do you want to have, Nessa? Tanong ni Ansel habang kapwa-hubad pa rin sila ng dalaga at nakahiga at nakakumot ng tela na inilapat ni Nessa sa buhanginan. Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Bakit? Masama bang itanong ko yun sa babaeng mahal ko? Hoy, o sige. Gusto mo talagang malaman kung ilang anak ang gusto ko? Paano pala kung ayaw ko? Well, kung ayaw mong magkaanak, it's okay. I'll respect that. Para sa akin, hindi naman mahalaga kung mabigyan mo ako o hindi ng anak. After all, hindi naman ako mabubuntis at mahihirapan sa panganganak. Sa mga sinabi mo, mukhang mas gusto mo atang mas mahulog talaga ako sa'yo, no? What are you saying? Totoo ang mga sinabi kong iyon. Saka, hindi ko na kasalanan kung mas mahulog pa talaga ang loob mo sa akin dahil sa mga salitang iyon. Nakangisig sabi ni Ansel habang hinahawi ang mga hibla ng buhok sa mukha ni Nessa. Sus, napakabulero mo talaga, Senyorito Ansel, no? Paniguradong hindi lang ako ang babae na nasabihan mo ng mga pambobola mong yan. Wait, Nessa. That's not true. Ikaw lang ang tanging babae na sinabihan ko ng mga salitang yun. At hindi lang yun basta pambobola. Sige, sinabi mo eh. Pero sa itsura at estado mo sa buhay, napaka-imposible naman ata na walang babaeng magka-interes sa'yo. Saka nakakasigurado ako na sa Maynila at sa mga bansang napuntahan mo, mas maraming babae na ang nakasalamuha mo na mas maganda pa sa akin. No. You're wrong about that. Believe it or not, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. At higit pa sa physical appearance mo, ang nagustuhan ko sa'yo. You are the most beautiful woman I've ever met. Inside and out, Nessa. Ay nako, you know, huwag ka na magduda sa mga sinasabi ko. Wala ka naman dapat ipagka-overthink at selos dahil... Teka nga muna. At paano mo nasabing nagsiselos ako, ha? Hindi ba? Obvious naman sa mga salitang lumabas sa bibig mo dyan kanina. You really sound jealous. Because you keep on saying that other girls are prettier than you. Natatawang sabi ni Ansel. Ano? Hindi ako nagsiselos, no? Bakit naman ako magsiselos sa mga babaeng... Hindi naman na ipagpatuloy pa ni Nessa ang mga sasabihin nang biglang pumaibabaw sa kanya si Ansel. Mahal na mahal kita, Nessa. Kahit ilang libong babae pa ang makilala ko, walang kahit na sino man ang makahigit sa'yo
Marahang tinulak naman ni Nessa ang binata upang pasimpleng ikubli ang pamumula ng mukha nito. Ay, alam mo, Senyorito Ansel, masyado na ngayong malalim ang gabi. Baka mas mahirapan pa tayo makauwi kapag nagtagal pa tayo dito. Well, if that's what you want, Miss Redjix. One thing. Don't call me Senyorito anymore. Kanina lang, puro mismong pangalan ko lang ang sinisigaw mo habang nababaliw ka sa mga ginagawa ko sa'yo. Tapos ngayon, tinatawag mo na naman akong Senyorito. Hindi ba parang ang awkward naman nun? Sa halip na patulan pa ang mga sinabi ni Ansel, ay napairap na lamang ang dalaga. Halos 1.5 oras ang tinagal bago muling makabalik sina Ansel at Nessa sa rancho. Hindi naman inaasahan ng dalawa ang kanilang dadatnan doon. Senyorito Ansel! Nessa! Ano bang nangyari sa inyo? Sobrang niyo akong pinag-alala kayo mga bata kayo. Bakit ba sobrang ginabi na kayo? At basa pa yung mga suot niyong damit. Natatarantang salubong ni Manang Tere. Pawis lang po ito. Medyo nahirapan lang po talaga kami sa pagbalik dito dahil naligaw ho kami. Tama, naligaw ho kami. Hindi ba, Senyorito Ansel? Well, I'm not sure about that. Senyorito Ansel? Mariing sambit ni Nessa habang pinandidilatan ng mga mata ang lalaki. Oh, right. That's right. Nessa is telling the truth. Yaya Tere, we're very sorry. Hindi naman po talaga namin sinasadya na mag-alala ka, Yaya. Ay, di bale na. Basta ligtas at buo kayong nakauwi dito. Ayos na sa akin ang lahat. Oo nga pala. May bisita ka nga pala ngayon, Senyorito. Wait, what are you talking about, Yaya Tere? A visitor? Sino namang bisita ko? Ang papadpad sa ganitong kalayong... Hindi naman na ituloy pa ni Ansel ang sasabihin nang bigla na lamang may nagsalitang babae mula sa kung saan. It's me! You're the most beautiful fiancé. Mandy? Yes, it's me, my love. How are you? Akma sanang hahalik sa mga labi ni Ansel ang babaeng nagpakilala bilang fiancé niya nang kanya naman itong iniwasan. Ansel? What's wrong with you? Don't you miss your beautiful and sexy? Wait, where are you taking me? Wait, sa kwarto mo ba? Ha? Masyado ka naman atang... Mandy, just freaking go with me, okay? May bahid naman ng magmamatigas ang tinig ni Ansel habang hinihila si Mandy papasok sa loob ng mansyon. Sa sandaling iyon, para namang estatwa na nabato na lamang si Nessa matapos ang eksenang kanyang nasaksihan. Nessa, iha, ayos ka lang ba? Alam mo, sa totoo lang, wala akong ideya kung sino ang... Ano po bang sinasabi niyo, Manang? Opo naman, ayos lang po ako. Manang Tere, hindi na po ninyo kailangan pang magpaliwanag o ano pa man sa akin. Wala naman po pong problema sa akin. Kung dumating man po dito ang fiancé ni Senyorito Ansel. Sige na ho, pupunta na po ako sa kwarto ko para magpahinga. Sambit ni Nessa habang pilit itong ngumingiti na parang walang sakit na nararamdaman sa puso niya. Sa kabilang banda, kasalukuyan namang nasa study room sina Ansel at Mandy. You, what the hell are you doing here, Mandy? Teka, ano ba naman klaseng tanong yan, my future husband? Future husband? I'm not your freaking future husband. Yes, you are. Kahit na anong mangyari, hindi na mababago pa ang katotohanan iyon. Whether you like it or not, magiging asawa kita. Anselmo Sandoval. You are crazy. You know what? You should go back to the place where you really belong. Wala kang dahilan para manatili pa rito, Mandy. No, I'll stay here. Fiancé kita kaya nararapat lang na magsama tayo, di ba? Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Hindi kita mahal at kahit na minsan. Wow!
Ito ba lang ata ang unang beses na sinabi mo sa akin ang mga salitang yan? It makes me really think that there's a reason why you are saying to me that. Kung di mo ako mahal, ang ibig lang sabihin nun ay may babae ka ng kinahuhumalingan ngayon. Wait, let me guess. Yung malanding hampas lupang muchacha ba yun na kasama mo kanina, ha, Ansel? What? What did you say? Take it back. This is funny. So, siya nga talaga ang babaeng kinahuhumalingan mo ngayon. What a shame. You really choose her over me, huh? Anyway, I really don't care. Hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo sa babaeng yon. Dahil alam ko naman na sa huli, sa akin pa rin ang bagsak mo. You wish. Walang emosyon na sabi ni Ansel. Well, let's see. Oh, by the way, kailangan mo nga palang pumunta sa Manila bukas. My father wants to talk with you regarding the company merge. That's also one of the reasons why I'm here. Make sure to meet him in person. Kung ayaw mo magka-problema. Good night, my fiancé. Nakangising sabi ni Mandy bago lumabas ng study room. Madam, what I'm going to do now? Sigurado ako na maraming bagay na ngayon ang pumapakasok sa isip ni Nessa. Kailangan kong maayos ang lahat ng ito bago siya harapin muli. Sabi ni Ansel sa loob-loob nito. Samantala si Nessa ay kasalukuyan ngayon na nasa maid's quarter room at para bang wala sa sarili na umiiyak mag-isa. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko para isipin ko na may pag-asa pang magkadikit ang mundo naming dalawa. Hindi ko dapat hinayaan na ipagkatiwala ko ang puso ko sa kanya. Niloko niya ako. Niloko ako ng hayop na lalaking yon. Napupuot na sambit niya sa isip niya habang patuloy pa rin ang pagluha niya. Kapwa pareho namang iniisip ni na Ansel at Nessa ang isa't isa hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Hindi pa man tumitirik ang araw nang kaagad umalis si Nessa ng mansyon upang magtungo sa rancho at mag-umpisa na sa gawain nito. Batid naman iyon ni Ansel. Ngunit hindi niya na ito tinangkapang harapin dahil plano niyang makausap muli ang dalaga kapag naayos niya na ang lahat. Mandy, what are you doing? Bakit di ka pa naghahanda ngayon? We should go back to Manila together now. No, I'm not going with you. I'll stay here for the meantime. Sayang naman ang pagpunta ko rito sa lugar na to. Kung hindi ako makakapasyal, no? Don't make me laugh, Mandy. Alam nating dalawa na hindi mo gustong pumunta sa ganitong klaseng lugar. Sigurado akong may ibang dahilan kaya mo gusto pang magstay dito. Lalo na ngayon na mawawala ako. What? Alam mo masyado ka lang nag-iisip. You should go now. Hindi ka pwedeng malate sa meeting niyo ni Papa. Babalik din ako agad bukas. And make sure to leave this place tomorrow as well. Sa pagkakataong iyon, mabilis na pinaharurot ni Ansel ang kotse nito paalis ng La Isla Guardia. Lingid sa kaalaman ng binata, sa pansamantalang pag-alis niya, ay isang masaklap na tagpo ang nakatakdang mangyari. Makalipas ang ilang oras, nang muli namang makabalik si Nessa sa loob ng mansyon, laking pagtataka nito nang mapansin na wala na ang kotse ni Ansel na nakaparada roon. Humahangos na pumasok ang dalaga sa loob, pero tanging si Mandy na fiancé lamang ni Ansel ang bumungad sa kanya. Oh, you! You're finally back here. Tamang-tama lang ang pagdating mo. Pwede ba kitang makausap? Vanessa or Nessa? Or whatever is your name? Bakit niyo po ako kailangan makausap? Alam mo ang dahilan nun. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Yung tungkol po ba to kay Senyorito Ansel? Don't you dare say my fiancé's name, bitch! You? How dare you seduce my soon-to-be husband, ha? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Kailanman, hindi ko inakit sa Senyorito.
Bago pa muling matapos ni Nessa ang sasabihin, ay isang malakas na sampal ang kanyang natanggap mula kay Mandy. Stop pretending! Huwag mo na akong gawing tanga, babae ka! Alam kong inaakit mong fiancé ko para mabaling ang tingin niya sa iyo. But you know what? Ngayon pa lang, tinatapos ko na ang mga ilusyon mong malandi ka. Bawiin niyo pong sinabi niyo. Hindi ho ako malandi. Yes, you are. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong katulad ka lang din ng ibang mga babaeng ilusyonada at malandi sa Manila. Alam mo, huwag ka nang umasa pang hihigit pa sa kama ang relasyon yung dalawa ng fiancé ko. He's getting married to me very soon. At ikaw? Sigurado akong itatapon ka na lang niya na parang basura pagkatapos niyang makuha ang gusto niya sa'yo. Oh, wait. It's actually happening now. Nare-realize mo na ba ang lahat ngayon, ha? If you really means a lot to him, hindi ba dapat kinausap at nagpaliwanag siya sa'yo agad tungkol sa akin? Pero hindi, di ba? Instead, inuna agad ng fiancé ko ngayon ang pumunta sa Manila para harapin ang papa ko tungkol sa company merge at kasal din namin. Kaya nga, mag-reality check ka na ngayon. Whatever happens, hindi mo na mababago pa ang katotohanan na habang buhay ka na lang, magiging hampas lupang muchacha sa pamamahay na to. Nakangising sabi ni Mandy bago iniwan ang dalaga mula sa kinatatayuan nito. Sa sandaling iyon, otomatiko namang bumuhos ang luha ni Nessa na kanina pa niya pinipigilan. Bakit ba ako umiiyak ngayon? Tama nga naman ang sinabi niya. Ang isang katulad ko ay walang pag-asang mamuhay kasama ang lalaki na iba ang mundo sa akin. Hindi ako ang tamang babae para sa kanya. Lalo na kung ako lang naman ang may nararamdaman sa aming dalawa. Ang lahat ng mga nangyari sa pagitan namin. Puro kasinungalingan at paglalaro lang iyon para sa kanya. Matapos ang tagpong iyon, wala namang pagdadalawang isip na nakapagdesisyon agad si Nessa sa kanyang susunod na gagawin. Sa araw na iyon, pasekretong iniligpit ng dalaga ang kanyang mga gamit upang paghandaan ang nakatakda niyang pag-alis sa mansyon ng pamilya ni Ansel. Tapos na ang lahat. Dito na natatapos ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Ansel. Sambit ni Nessa sa loob-loob nito matapos isara ang kanyang maleta. Pagsapit ng hating gabi, dahan-dahang lumabas si Nessa ng mansyon upang makaalis na roon ng permanente at hindi na makita pang muli ang lalaki na minsang nagpatibok ng puso niya. Ngunit ngayon ay nais niya ng kalimutan habang buhay. Sa muling pagbabalik naman ni Ansel sa La Isla Guardia, halos ikabaliw naman nito nang malaman niyang nawawala si Nessa. Please tell me, Yaya Tere, saan nagpunta si Nessa? Why did she left this place all of a sudden? Hindi ko rin alam, Senyorito Ansel. Basta pagsikat ng araw, wala na ang lahat ng gamit niya at kahit sulat, wala siyang iniwan. Bakit? Bakit siya umalis nang wala man lang pasabi? What was the reason behind her sudden disappearance? Stop acting like a crazy man, Ansel. Isa lang naman ang babaeng iyon sa mga katiwala mo dito sa mansyon. Madali lang palitan ang isang tulad niya. Baka ang gusto mong ako na lang ang maghanap ng bagong, Ansel! Ano ba? Let go of me! Sasaktin ako! Napapangiwi namang sabi ni Mandy nang mahigpit siyang hinawakan ni Ansel sa magkabilang braso nito. You are the reason why she left, right? Anong ginawa mo sa kanya habang wala ako, Mandy? Tell me, what the hell did you do to her? Nothing! Ano bang iniisip mo, ha? Malay ba natin na umalis siya dahil nalaman niyang engaged ka na sa akin? Well, I guess, bigla na lang siyang natauhan out of nowhere na wala naman palang patutunguhan ang relasyon yung dalawa. Hindi mo nga nagawang magpaliwanag sa kanya bago ka umalis ng La Isla Guardia.
Kaya nga, wag mo akong sisihin sa paglayas na babaeng iyon. This is annoying! Sa pagkakataong iyon, bigla namang napagtanto ng binata na may punto nga ang mga sinabi ni Mandy. Maaaring umalis ang dalaga dahil sa nalaman nito. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nananatiling positibo ang pananaw ni Ansel at buhay pa rin ang kanyang paniniwala na muling makikita niya si Nessa. Lumipas ang halos 1 buwan na wala pa ring balita si Ansel mula sa kasalukuyang kinaroroonan ng babaeng minamahal. Samantala, nasa isang maliit at tagong lugar naman ngayon naninirahan at nagtatrabaho si Nessa. So, anong resulta ng pregnancy test? Buntis ka nga ba talaga, Nessa? Iyan ang tanong ni Matias, ang mabait at gwapong boss na pinagsisilbihan ngayon ni Nessa sa isang flower shop. Opo sir, positive po ang lumabas na resulta. Ay, sabi ko na nga ba. Kaparehong-kapareho ng mga nangyayari sa'yo. Ang pinagdaanan ng ate ko nung nabuntis siya eh. Hindi ko rin naman po talaga inaasahan na mangyayari ito. Wait, you didn't expect this to happen? That's impossible. If you make love with someone and you didn't use any protection, expect that. Yun nga po eh. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginawa kasama ang walang hiyang lalaking yun. Teka lang, anong sinasabi mo? Are you telling me that your lover? Hindi ko po siya boyfriend. Wala akong boyfriend at kahit kailan, hindi ko magiging lover-boyfriend o asawa. Ang manlolokong lalaking yun. Oh, okay. Chill. Compose yourself, Nessa. Hindi maganda sa pagbubuntis mo ang pagiging aggressive. Pasensya na po Sir Matias. Hindi ko lang po talaga mapigilan ang bugso ng damdamin ko kapag naaalala ko yung lalaking yun. No, it's okay. I understand. Ngayon alam ko na may ganyan ka palang pinagdaanan. Sino naman ako para maging sarado isip? Salamat po sir. Hindi naman po siguro makakaapekto ang nalaman niyong ito sa trabaho ko, di ba? 1 month pa lang naman po itong pinagbubuntis ko kaya... Nessa, you have nothing to worry about. Wala akong planong tanggalin ka nang dahil lang sa buntis ka. In fact, handa akong tulungan ka sa kahit na anong paraan. Alam kong napakahalaga sa'yo ng trabahong ito dahil mag-isa ka na lang. Ano na lang ang mangyayari sa'yo kapag tinanggal pa kita? Hahayaan pa rin kita magtrabaho dito kahit nabuntis ka. Pero sa oras na hindi mo na kaya, I'll give you a chance to take a leave with payment. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga, Sir Matias. You're always welcome, Nessa. Oh, by the way, about your child, wala ka bang balak ipalam sa tatay na ang dinadala mo ang sitwasyon mo ngayon? Wala na po akong dahilan para ipaalam pa sa kanya ang tungkol sa pagdadalang tao ko ngayon. Kung ano man nang namagitan sa amin, tapos na yun at hindi na magpapatuloy pa. Kaya ko pong palakihin mag-isa ang bata. Kahit wala siya, hindi ko ipaparamdam sa bata na nasa aking sinapupunan na may kulang sa buhay niya. Seryosong sabi ni Nessa habang marahang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Tila wala na talagang balak pa ang babae na pabalikin sa buhay nito ang lalaking kinasusuklaman niya na ngayon. Ngunit taliwas sa nais ni Nessa ang pagpupursige naman ni Ansel na mahanap at pabalikin ang babae sa piling niya. Sa halos 1 buwan na nakalipas ay walang tigil niyang hinanap si Nessa. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay wala siyang balitang makuha patungkol sa kinaroroonan ngayon ng babae. Seriously? Ano ba ang gusto mong mangyari, Ansel? Halos 1 buwan mo nang pinopostpone ang kasal natin. Nang wala man lang kahit na anong valid reason. Naiinis na sabi ni Mandy habang nasa loob ng opisina ni Ansel. Hindi ba sinabi ko na, I still need more time? You still need more time? Gaano ba katagal ang gusto mo, ha? Nasa'yo na ngayon ang kumpanya ng pamilya mo. Gaya ng gusto mo. Hindi ka tinanggalan ng privilege ng mga magulang mo
kahit na hindi pa tayo ganap na ikakasal. Pero ano? Just look what you're doing right now. Wala ka naman na atang balak na pakasalan ako eh. Wala naman talaga akong balak. Napakasalan ka, di ba? Miss Radilla, ikaw lang naman ang nagpumilit ang sarili mo sa akin. You are the one hurting yourself here, Mandy. I am the one hurting myself? Ansel? It's you! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito ngayon. Baka akala mo clueless ako. Alam ko. Alam ko na binawi mo lang sa parents natin ang pag-uurong mo sa kasal para sa babaeng kinabaliwan mo sa Lais La Guardia. Oo nga naman, no? Kung tututol ka sa kasal natin, mawawala sa'yo lahat. Pera, ari-arian at ang kumpanyang ito. Oh well, for sure. Hindi naman talaga mahalaga sa'yo ang mga yon. Pumayag ka lang naman na ituloy ang kasal para hindi mawala ang mga koneksyon mo. And for what? It's to find that shameful woman, right? Yes, you're right. At sa oras na mahanap ko ulit si Nessa, babawiin ko ulit ang pagpapakasal sa'yo at isusuko ko ang lahat para sa kanya. Mariing sabi ni Ansel habang nakatukod ang mga kamay niya sa lamesa nito. Well, let's see. Tignan na lang natin kung makikita mo pa ang babaeng iyon ulit. Nakangising sabi ni Mandy bago lumabas ng opisina ni Ansel. Hindi nga ako nagkakamali. Alam ni Mandy lahat ng bawat galaw ko. Ngayon, nakasisigurado na ako na may kinalaman siya kung bakit ako nahihirapan ngayon sa paghahanap kay Nessa. Malamang sa malamang na hinaharang niya ang pagpapahanap ko sa kanya. Pero hindi pa rin ako susuko kahit na anong mangyari. Makahanap ko rin si Nessa at ilalagay ko ang lahat sa tama. Desididong sabi ni Ansel sa loob-loob nito habang nag-iisip muli ng alternatibong paraan upang mahanap ang babaeng minamahal nito. Napagpasyahan ng binata na muling mag-hire ng isa pang private investigator na tiyak nitong mapagkakatiwalaan at hindi na maharang pa ni Mandy. Sa pagkakataong iyon, naging mabilis ang paghahanap niya kay Nessa. Makalipas lamang ang 3 araw ay nalaman na nito ang kinaroroonan ng babae. Samantala sa loob ng flower shop, abala naman si Nessa sa pag-arrange ng isang malaking bungkos ng mga pulang rosas. Ay, sino ba naman kasing baliw na lalaki ang mag-order ng ganito kagarbong bouquet of roses para sa iisang babae? Malalanta lang din naman lahat ng ito eh. Kung ako lang, mas ikakatuwa ko pa yung pera na matatanggap ko kaysa sa mga to. Bulong na sambit niya sa kanyang sarili. So, how much do you want then? Kamuntikan nang magupit ng babae ang kanyang mga daliri nang narinig nito ang isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki mula sa kanyang likuran. Teka, guni-guni ko lang ba yun? Bakit parang may narinig ako nagsalita at... You're not just hallucinating, Nessa. Nandito lang talaga ako. Turn around. Halos magwala naman ang puso ng babae nang matiyak na hindi lamang siya nag-iimahinasyon. Hindi. Imposible. Imposible siya yun. Imposible. I miss you. I miss you so bad, Nessa. Sambit ni Ansel habang nakayakap ngayon mula sa likuran ng babae. Sa labis na pagkagulat ay hindi agad nakapagsalita o nakagalaw si Nessa. Nang makabawi naman ay buong lakas na bumitaw ang babae mula sa mga bisig ni Ansel at hinarap ito. Ikaw? Ano bang sa tingin mong ginagawa mo, ha? Don't you see it, Nessa? Nandito ako ngayon, sa harapan mo. Dahil gusto kitang makita. Ano? Gusto mo akong makita? At para saan naman, ha? Wala na tayong dahilan pa para magkita pa. Senyorito Ansel, umalis ka na rito. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Kaya... Wala nga ba talaga, Nessa? Sa tingin mo ba, lokasyon mo lang ang malalaman ko tungkol sa'yo? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Alam kong buntis ka. You're almost 1 month pregnant, right? Dapat ko bang sagutin yung personal mong tanong na yan, ha?
Ano naman sa'yo kung buntis ako? Wala ka namang kinalaman sa… I am the father of that child inside you, Nessa. Kaya nga mas lalong di ka na pwedeng mawala pa sa mata ko ulit. Hindi. Hindi ikaw ang ama ng batang na sinapupunan ko ngayon. Saka, nababaliw ka na ba talaga, ha? Paano mo naman nasabing sa'yo ang pinagbubuntis ko? Isang buwan tayong hindi nagkita. Saka hindi porke na may nangyari sa atin isang buwan ang nakalipas. So, talagang tinatanggi mo na ako nga man ang pinagbubundis mo? Alright. How about this na ipa-DNA natin ang bata? Ang alam ko kahit na hindi pa nailalabas ang isang sanggol, pwede nang malaman kagad kung sino ang kanyang ama. Let's see now. I'll bring you to the nearest hospital to prove if you're really saying the truth, Nessa. Hindi, ayoko. Pwede bang umalis ka na lang dito? Nakakaistorbo ka lang sa pagtatrabaho ko eh. Hindi na ako nagtatrabaho pa sa pamilya nyo. Kaya nga sana layuan mo na ako. At mag-focus ka na lang sa masaganang buhay mo ngayon. Saka hindi ba nakatakda ka ng magpakasal? Hindi ka ba nahihiya na ginugulo mong ibang babae habang may fiancé ka na? I'm not getting married with her, Nessa. Ha? Anong sinasabi mo? Niloloko mo na naman ba ako, ha? Hindi kita niloloko. Totoo ang sinabi ko. Maniwala ka man o sa hindi. Inurong ko na ang kasal namin ni Mandy. Nung umalis ako, papunta sa mga magulang niya. I want to settle everything before I talk to you again. Pero noong bumalik ako kinabukasan sa La Isla Guardia, wala ka na. Umalis ka na parang bula. Hindi mo alam kung kaano ako nabaliw kakaisip kung saang lupalop kita ng Pilipinas sa hanapin. Kung iniurong mo nga talagang kasal mo sa kanya, bakit lumabas sa mga balita na tuloy pa rin ang kasal mo, ha? Huwag mo nga akong gawing tanga ulit, Ansel. Pinaplano mo ba akong gawing kabit, ha? No, Nessa. It's not like what you think. Nagawa ko lang ituloy ang engagement namin para sa'yo. I don't have a choice. Kung di ko babawiin ang pag-urong ko sa kasal, mawawala ang lahat sa akin. Tatanggalan ako ng yaman at kapag nangyari yon, mawawalan na rin ako ng pagkakataon para mahanap ka. Kung mawawala naman pala sa'yo lahat, bakit ako? Bakit ako pa rin ang gusto mo, Ansel? Hindi ka ba nag-iisip ng maayos? Hindi madaling mabuhay ang mga kagaya ko. I know. Alam kong mahirap ang kinamulatan mong buhay at hindi yun ang buhay na kinalakihan ko. Pero wala na yun sa akin. Aanhin ko naman ang lahat ng yun kung di ako masaya. Naranasan ko na ngayon ang maupo bilang bagong CEO ng kumpanya namin. Yun ang tanging gusto ko lang na makuha noon pa man. Pero ngayon, napagtanto ko na hindi na pala iyon ang mapapasaya sa akin. Simula nang makilala kita, ikaw ang nagbigay ng kulay at saya sa buhay ko. You're all I need in this world. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Hindi problema sa akin na magsimula sa ibaba. As long as you're here by my side, sapat na sa akin yun. So please, let me show you how I really love you, Nessa. Seryoso ka ba talaga sa mga sinasabi mo, Ansel? Hindi basta-basta yung binabalak mo mangyari. Ayoko na pagsisihan mo pagdating ng araw ang… Hindi naman na ituloy ni Nessa ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan sa mga labi ng lalaki. That's not going to happen. Kung may pagsisisihan man ako, yun ay yung hindi ko susundin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang pagpili ko sa'yo at ng magiging anak natin ang pinakamagandang desisyon na magagawa ko sa buong buhay ko. Kung ganun wala nang bawian yan na. Kung sakali mong magbago isip mo, di na kita pakakawalan. Kung kailangan kitang itali para hindi ka makawala, gagawin ko. Ikaw may gustong piliin ako kaya bahala ka. Yes, ma'am. Kahit sa kama mo pa ako itali, ayos lang. Yun nga yung gusto ko eh. Loko-loko ka. So, ano na ngayon gagawin natin? How about we get married today? Ano? Agad-agad? Sa pagkakataon na iyon, hindi na mapigilan pa ng kahit na